Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman po ako ay nagbabalik upang magatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan at balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, i-click mo na ang subscribe button sa mga bago lang dito sa aking channel para maging updated ka at pakidamay ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong video. Anyway, ang mainit po nating update para po sa gabing ito ay pumapatungkol po sa tila pangangamba ng mga host dahil sa muli po nilang kamalian na base po sa kanilang kasunduan ng GMA Network ay meron pong nalabag ang Showtime host and kaya nagpahayag rin po sila ng kanilang pangangamba. Pero as always, dinaan po nila sa biro. Dinadaan po nila sa biro. Kaya naman atin po yung pag-uusapan at syempre pakikinggan ang inyong mga reaksyon patungkol po dito. But before that, mga Kadarikads, nais ko po munang pag-usapan ito pong Father's Day special ng Itbulaga kanina sa EB. So, sino po ang nanood kanina ng Father's Day special? So, ayan, makikita po ninyo dito naka-flex ang mga father na atin pong mga legit Daricats. And dumalaw din po, syempre, hindi po mawawala ang mga anak nila Tito, Vic, and Joey. So, ang dami rin pong nag-abang. Actually, marami pong nanood online kanina ng Father's Day concert po na ito ng TVJ. Samantala, kanina naman po sa sugod na bahay, mga kapatid, so na ipinakita na nga po ng TVJ yung atin pong dapat na abangan na ang lihim ni Mayor. So kanina si Kuya Jose or si Mayor Jose ay medyo nahihiya na natatawa dahil nga po sa may lihim siyang mabubunyag. Pero I think mga Kadarikans magpapaiyak po ito muli sa atin. Samantala, sino naman po ang nakatutok kahapon para sa announcement ni Kuya Will? Finally, ipinakilala na nga po ni Kuya Will ang kanya pong bagong programa dito sa TV5. At ang titulo nga po ng kanyang gagawin na programa ay Will to Win. Isa pong game show na kung saan ay mukhang pinagandaan nila ito mga Kadarikans. Nariyan at naging emosyonal pa si Kuya Will. Siyempre ay matagal na rin siyang nasasabik po no, na makabalik. And finally, pinagbuksan po ulit siya ng pintuan ng TV5 at ni MVP. And tama ako sa hula ko mga Kadarikats, Will to Win ang gagamitin pong titulo ni Kuya Will. At the same time, yung kanilang live kahapon as of now ay nasa 422k views na. And pinalitan na rin po nila ang pangalan ng kanilang official Facebook page from Wawawin to Will to Win. So, ayan, para sa mga naghahanap ng Facebook page ng Wawawin, ito po't nag-rename na po si Kuya Will ng Will to Win. Ayan, with 11 million likes and 16 million followers. I just hope na maging successful po ang maging opening nito pong si Kuya Will. At the same time, ay tumabo rin po ang ratings nito mga Kadarikans. Anyway, para po sa mga hindi nakapanood, ayon po kay Kuya Will, ay mamimigay po sila ng brand new car para po sa kanilang opening. Grabe nga naman yung bigatin. So, sabay-sabay po natin yung suportahan mga ka-legit Daricans. I think handang-handa na po si Kuya Will sa kanya pong pagbabalik sa telebisyon. Welcome back, Kuya Will. Anyway, pag-usapan naman po natin ang tungkol po dito sa pag-sorry ni Vice Ganda nga kay Miss Annette Gozon. Sabi dito, ayon sa co-production agreement between Showtime and GMA7, na bawal or banned and censored pa rin ang pag-promote ng ABS-CBN primetime bida shows sa Showtime. Ibig sabihin, tanging sa mas marami pang kapuso stars at pag-promote ng GMA7 Kapuso shows lang to. Habang ang mga kapamilya stars ng ABS-CBN Primetime Bida ay pwedeng mag-guest din sa Itbulaga sa TV5 para mag-promote ng ABS-CBN Primetime Bida show sa TV5.
So ayun na nga, nakakamiss din yung guesting po ng mga kapamilya sa Itbulaga. I hope yung mga cast naman po ng High Street ang siyang mag-guest dito sa EB, like sila Andrea, ang mga big star po dito like sila Z, sila Dimple Romana. Anyway, speaking of Showtime, balik po tayo dito sa co-production agreement po nila ng GMA7. Kung matatandaan nyo nga po, ay syempre hindi ko po talaga masisisi itong si Vice Ganda kung talagang sanay po siyang banggitin ang mga kapamilya shows. Kasi kapamilya siya. Sila po ay mga saling pusa lamang dyan sa GMA7. So sa halip po na 24 oras ay TV Patrol, yung kanyang na-promote, kanya pong nabanggit dito sa Showtime. And kung pe-personalin po ito masyado or business is business, no consideration, ang GMA for sure ay mayroon pong kalalagyan itong Showtime. Kasi syempre pinirmahan ng ABS-CBN, pinirmahan ng Showtime yung agreement. So, may responsibilidad po sila na maging responsable at sundin po yung kanilang pinirmahan. Napagkasundoan nila yan pumayag sila. But if patutunayan naman ng GMA Network na sila po ay may puso, na mayroon po silang consideration, given na sila po ay mga kapamilya, sila Vice Ganda, baka warning or sasantabi muna nila yan. Pero ayun nga, base dito sa reaction din ng mga host, parang nangamba rin sila ng slight, lalo pat sabi nga baka bawiin daw yung imbitasyon sa kanila sa GMA Gala at lalo na itong naging tugon naman ni Jong Hilario na kung saan baka hindi lang yung invitation sa gala ang kanilang bawiin. Baka pati yung kontrata bawiin sa kanila. Nako, yari na. So, nasulat na nga din po ito kada vacancy ng mga social media pages. And sabi nga dito, baka daw bawiin ang imbitasyon sa atin ng GMA Gala. Sayang yung damit na pinagawa ko. Ayun naman kay Jong, baka bawiin yung kontrata. And yun yung masaklap kapag yung kontrata po ang binawi. Pero syempre, as usual, dinaan po nila ito sa biro at tawanan na lamang. Pero kayo po ba, anong inyong masisay patungkol po dito? Samantala, sabi naman po dito ng ilang mga netizens or komento nila kay Vice Ganda ay agree. Hindi ko gusto yung ugali niya na mangpapahiya / mang-iinsulto ng kapwa para makapagpatawa. That's why hindi ako nanonood ng Showtime Even movies niya. Hindi sa nang baka sabihin nyo, wala naman akong bilang, manood man ako or hindi ng show nila. And the movies niya. Yung dahil mayaman at kilala siyang komedyante. Parang ginawa niyang lisensya para maging legal yung panglalait at pang-iinsulto niya sa ibang tao. For the sake ng pagpapatawa? Or yung term nila na pang-o-cry. Sabi naman dito, ang layo ng comedy antics ng Jowa Pao compared to Vice Ganda. Just saying lang po. Hindi niya alam yung pagpapasaya. Kaya mas madalas pang-iinsulto ang ginagawa niya sa ibang tao. Pero sa tingin niya, comedy yun. Dami na kaya niyang issue ng pamamahiya. And sa totoo nga lang, until now di pa rin natatapos yung issue na yan. Lalo na nga't itong si Daryl Yap ay patuloy pa rin po sa pagpaparinig niya kay Vice Ganda. Ang tawag nga po ng mga tao ngayon sa Showtime or ng mga bashers ng Showtime sa kanila ay shame time na. Dahil sa pauso nitong si Daryl Yap. Shame time na dapat daw pong abangan sa June 17. So hindi na nga daw po sila Showtime kundi shame time na. And yung buwak, naku, binigyan pa po ng meaning, binigyan pa po ng pakahulugan yan ni Daryl Yap, and meron po siyang kanta na ipinost po sa kanya social media na kung saan ay makikita po doon na binago po niya yung lyrics ng Showtime and
And patungkol nga po sa pagpapahiya yung pinalit po niya nga lyrics doon. So, kaya hindi po matapos-tapos pa din ang patungkol po dito sa issue ni Vice Ganda. Meron po mga personalidad sa showbiz ang siyang patuloy po na nang-iintriga at pinapalaki yung issue. So, kayo ba anong inyong masisay patungkol dito? Pa-comment ka lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.